Hello po, good morning. Ayan, ilagay ko po sa screen. Ayan, yung mga gusto mag-inquire sa amin. Ito po yan. So, message nyo lang po kami sa aming FB page na Ray House Makeover. Ayan po. So guys, update po tayo dito sa project po namin sa Bella Vista Gentry. Full renovation po ito, townhouse. Pero malaki po yung pinakasukat ng bahay nila dito kasi parang umabot siya ng 3 kwarto Tapos mahaba rin po yung kanyang front extension. So guys, ito na yung update niya. Kung naka-follow kayo sa aming YouTube channel tsaka sa aming FB page, ito na po yung kanyang update. So ongoing na po yung pagtatiles dito po sa baba, sa ground floor. Ayan, at the same time yung 2 cove ceiling natin okay na rin. So mauuna po muna yung mga kisame before po yung installation ng tiles. Tapos meron din tayo ditong tubular divider. Ayan, yan po yung gusto ng may-ari. So 2x2 po ang ginamit namin dyan. Medyo matrabaho lang pero kaya naman ng ating tile setter yan. So 60x60 po ang ginamit na tiles na parang marble white. Tapos yung pinto po natin tinanggal na kasi papalitan po yan ng bago. So andun lang po sa labas yung ating pinto. Ito, si ma'am po ang umorder niyan. I think nasa parang hindi na to 90, parang nasa 1 meter na po yung pinakasukat. According kay ma'am, nasa 16,000 siya po ang bumili. Ayan, doon po yan ilalagay. So magbabawas po kami ng bahagya. So ito po yung garage area na sinasabi ko na medyo mahaba, malawak. Ayan po. So dito sarado na talaga, tagiliran. Ayan, malaki yung area ng garage. Kung may sasakyan yung may-ari, kasyang-kasya. So guys, kung interesado kayo dito sa ating main door, pwede nyo po akong i-message sa aking FB page. Ayan. So itong part na lang po ng garage ang hindi pa natatiles. Kasi gagawa pa po ng metalworks, gagawa pa ng gate. Ayan. Tapos ito nga po pala, naka PVC ceiling panels po tayo. Tapos yung mga beam, tinakpan din po yan ng Shera board para mas pantay po siyang tingnan, mas malinis, mamasilyahan na lang po yan. Meron po kasi mga beam na nilagay dyan. So yung mga gagawin na lang po dito, tinatapos na lang po yung installation ng tiles. Pwede na rin po si Ray maggawa ng cabinet. So ayan, malawak po talaga dito. Mababa lang yung ceiling nila ma'am, pero carry naman nagawa ng paraan kasi noon nalagyan po siya ng 2 cove light. Parang tumaas yung ceiling. Nakakataas din pala yung cove light, di ba? So may mga sirohon na lang po na hindi pa nailalagay, pero halos patapos na rin po yung tiles installation dito sa Gentry project. Ayan. So meron na rin tayong mga nakaabang dyan na wirings para po sa ating mga additional outlets. Ayan. So napakalawak, 'di ba? Ayan no. Ayan po Kumpara sa Lumina, mas malawak po dito. Bigla nang lumiwanag yung itsura po ng bahay kasi meron na siyang tiles, meron na siyang masilya. Kumbaga, konti-konti nang nakikita yung ganda ng renovation. So ito guys, ang ating staircase, naka-tiles din po yan ng 20 by 100. Maganda po yung hagdan nila. So diskarte na lang ng tile setter paano niya ikakabit yung ating tiles. Pati po yung riser naka-tiles din. Tapos dito po sa second floor, ito po yung sinasabi ko sa inyo, bukod sa malawak, mahaba, meron pa nga pong balcony sa taas, diba? Ito po yung balcony natin, naka-tiles na rin po yan, 40 by 40. Meron na rin pong grills. Tapos dito po sa loob, ito po yung sinasabi ko sa inyo, 3 kwarto, diba? Ayan po. So ikakabit na lang po yung mga pinto dyan. Yan na lang po ang kulang. Tapos retouch.
Tapos itong ating staircase, yung handrail, lalagyan muna po yan ng primer. Tapos pipinturahan ng gusto po ng may-ari. So ganun lang. Dito nga po pala sa baba, magsisiling na rin po. Ceiling sa kisame, tsaka po sa bathroom. Kaya sinusukat na rin po yan. Ayan, meron tayong maliit na bar counter dito. Ayan o. So, lahat po ng ceiling dito sa unit nila, mami, is naka-PVC ceiling panel. So, ako talaga kung ako tatanungin kung magpapagawa rin ako ngayon mas gusto ko naka-PVC ceiling panels na. Kasi hindi mo na siya pipinturahan. At the same time, kung halimbawa magkaroon man ng konting leaks, wala pong mga shera board, walang mga dugtungan, walang mga pintura na bibitaw, 'di ba? So, ayun. Tapos madali lang po siyang linisin. Sa bathroom, naka-tiles din po ito kasi papalagyan o papa-installan ng aluminum door. Ayan. So, ang kulang na lang po dito yung mga accessories. Halos same lang sa Lumina yung pinakalaki, pero ayan, naka-PVC ceiling panels na rin po yan. Tapos may isang ilaw, tsaka isang exhaust fan. So pagdating po sa bathroom door, mas maganda po magpa-install na lang po kayo sa mga glass and aluminum works. Kasi pit na pit talaga. Kaysa yung ready-made na aluminum door, medyo kumakalas po yung mga parte-parte nun eh. So dito po sa kitchen, naka-wall tiles po yan. Yung mga tiles po yan na nasa flooring dati na natanggal po ng maayos, yan na po yung pinangsapin namin dyan para gawing wall tiles. Ayan. May mga part na lang po na hindi pa nata-tiles, pero kasi pag gumawa po ng cabinet, mas maganda, naka-tiles talaga. Ayan po. So 30 by 60 naman po yung backsplash ni ma'am. Yung kalan tsaka yung sink, dati pa po yan. So, pwede pa naman niyang gamitin. Tapos, dito sa baba, meron tayong mga nakaabang na saksakan din o mga outlet. Pati po yung ating bar counter, ayan, nasa 30 cm lang po yata yung lapad niyan. Para medyo ma-hide lang yung ating kitchen. Ayan, no? Kaya mas mataas siya ng konti. So, meron na lang mga ipipinish ng bahagya. Meron tayong ilalagay dyan, abangan nyo. Yung ating kitchen, ayan o, naka-PVC ceiling panels na rin. Puti naman siya, para mas maliwanag. Yung mga PVC panels na brown, maganda siya pang accent sa mga cove light, resist ceiling. So, pag sinabi kasing kisame, mas maganda talaga white. Pero kung pang living area, pang dining area, maganda yung merong mga kulay. May mga brown, may mga gray, yan. Pwede yan. So, ongoing po yung pagmamasilya. Ayan, konti-konti na nagkakaroon ng buhay yung ating renovation. Natanggal na nga po pala yung pinto, yung hamba, kasi ipapalitan natin ng bago. Kaya yung part po dito, hindi muna siya tiniles. Tapos ilagyan po muna ng sapin para hindi po madamage yung ating mga tiles dyan. So, sa ilalim ng hagdan, dyan po yung part ng TV area nila. Yung ilalim po ng hagdan, nilagyan po ng cover. Ayan po. So, okay na siya. Lalagyan na lang ng tile grout yan. Okay na. Linis. Okay na. Tapos, pintura. So, ganun lang sa renovation. Proseso. Hindi mo kailangan madaliin kasi yun po yung critical stage ng renovation eh. Yung finishing na. Ayan yung 3 kwarto natin. So, ikakabit na lang po ni Ray yung ating mga pinto dyan. Molded door po ang ginamit namin. Actually, matibay din po ang molded door. Mukha lang hindi. Pero guys, sa totoo lang, meron ako mga clients na may budget pero mas prepared nila ang molded door kasi nagagandahan sila. Pero yun nga, sabi namin, pang kwarto lang talaga siya. Hello po, magandang tanghali. Ayan. So, lipat-lipat na naman po tayo ng team. Ito na po yung ating project dito sa Bella Vista Gentry. Ayan, inuumpisa na po ni Kuya Bok yung ating gate. Patapos na rin yan. Ito po yung design ni ma'am. Sige, daan. Ito po yung design na napili ni ma'am. Tapos ito pong malapad na to.
Dito po yan ilalagay sa taas. Kasi gusto ni Ma'am Sagad ang grills. Tapos yung ating harapan, meron na rin deco stone yan. Meron kami ilalagay sa pinakataas ng ating poste. Dagdag design, yung ating window sill. Tapos sa deco stone, dalawang combination yan ng deco stone na kulay, brown tsaka black. Ayan po. So, buti na lang nag-cash siya. Ayan siya. So, ito, naka-ready na yan. Ikakabit na lang din yung ating gate. So, kailangan talagang sinsilin. Tapos i-welding dyan sa pinakaloob. Ayan po. Ayan. So, bali dito sa may garage, hindi po muna magta-tiles. Gawa ng magkakabit pa ng ating gate. May mga gagawin pang grill sa bintana. In case na umulan, pwedeng lumipat dito. Yan. So, yung ating main door, ikakabit na yan. Nakalagay na yung hamba. Dito nakabikit. So, hindi na tayo nakapagkipay dyan. Yan yung ating main door. Kakabit na po yun. Ha? Sige. So, dito sa loob, wala ka na ang temporary na ilaw dyan. Wala. Baka meron dyan si Ma'am para maliwanag lang. Ayan. Hindi yung mo lang, pwede ko na ilagay yun dito eh. Kung meron na dyan, pwede mo na Yung ilagay. sa center pwede na, no? Oo. Hindi naman siguro maano yan eh. Oo. So, ayan guys, ito na itsura dito sa loob. Yung ating bathroom, may ceiling na to. Ayan, meron na ceiling, tapos nakakabit na yung ilaw, tsaka yung ating exhaust fan. Yung ilaw ata papalitan. So, dito po, meron yan, meron tong tiles. Kasi ang suggest ko sa may-ari, pakabitan na lang po siya ng aluminum door o glass door. So, mas malinis pang naka-tiles. So, ito po, i-finish lang din yan. Tapos, ito pong ating lababo. Ayan, natapos na siyang i-tiles. Itong part na lang sa saraduhan. So, ito po, since natapos na siyang lagyan ng tiles, pwede na rin po si Ray magawa ng cabinet dito. Si Ray naman po ang gagawa ng cabinet. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na mas maganda po naka-tiles, naka-wall tiles, para safe po yung ating kitchen. Ayan, oh, diba? So, ito, waiting na lang kami sa pintura. Ayan, dito. Ayan, okay na dito. I-retouch na lang po ito. I-retouch. Lilipat na po yung ating pintor dito. Tapos ito po yung ating balcony. Napinturahan na. Ayan. Pinturahan na. Itong pinto na to, ito po yung gagamitin dito. Tapos ito po mga molded door sa 3 kwarto. Yan, konti na lang. Malapit na rin po itong i-turn over. Ayan. So, ayun guys, tinatapos na lang po yung ating gate.
By the way, nakabili na rin po kami ng window sill o moldura para po dito sa ating mga poste. Ayan. So, tinatanggal na lang po yung styro. 1 meter po ang sukat niyan. Kailangan mo lang tanggalin yung styro, tapos lagyan po ng adhesive. So, dito po sa loob, ongoing po yung pagmamasilya. Ang ganda na po ng kisame dito. So, andito rin po yung electrician natin para i-install na rin po yung mga accessories. So, sabi ko nga po, ang kagandahan din sa team ng Ray House Makeover, meron kaming electrician na. Legit na electrician. Kaya, talagang pag gumawa po kami ng unit, lahat po ng wirings, binabago na po namin. Tapos, panibagong lagay na rin po ng panel board. Kasi minsan, yung mga existing po na panel board is maliit lang. So, tinutulad namin siya sa Lumina na yung 6 panel po yata yan. Ayan, no? Pinalitan po namin siya ng panel board. So, ang ganda na, diba? So, sa renovation naman, huli ang pag-i-install ng mga accessories, pagpipintura, tsaka po paggawa ng cabinets. Tapos, pinakahuli talaga dyan yung paglilinis. Ito nga po pala, wala pa yan tile grout. So, guys, ito na yung ating kitchen cabinets. Na-assemble na po siya ni Ray. Ayan, kinakabit na lang. Local marine plywood po ang ginamit namin dito. I think nasa 1.3, 1.4 po ang isang plywood. Diba ang lawak ko? So, may additional din po sila ma'am na grills para po sa 2 bintana. Ayan, ang ganda na. Naka-install na yung ating mga ilaw. Oh. Yung mga accessories, mga ilaw, sila ma'am po ang bumili niyan. So, pagdating naman sa mga accessories, si client naman po talaga ang bahala dyan. So, kayo ang bahalang bumili. Sa amin, install lang. Hello po, good morning. Ayan, update po tayo dito sa Bella Vista Gen 3 project po namin. Yung unit nila ma'am, ganun po ang itsura pag hindi pa nagawa. Pero ito sa kanila, pwede ka nang mag second floor. So, ito guys, dito kasi wala nang mga bawal-bawal. Ang bawal lang siguro yung lalagpas ka sa kapitbahay, sa property ng kapitbahay. So, dito po sa may harapan, yung design ng gate, si ma'am po ang pumili niyan. Ayan po. Tapos, pinasagad na rin po yung grills for safety. Tapos, dun sa taas, meron tayong balcony. Yung gate nila ma'am, ganito po ang itsura. Ayan. Isara natin pa. Ayan na. Hawakan ko lang guys ha. Ayan siya. Ayan na. O diba letter M. So guys, ganyan yung itsura ng gate. Meron lang tayong scaffolding dito. Picture natin. Pang mayaman yan. Kaya letter M kasi pang mayaman. Tapos, eto nga po pala, naka-deco stone. Dalawang klaseng deco stone, dalawang kulay. Isang parang brown, tapos etong black. Tapos, naglagay din po tayo ng window sill o moldura. Dagdag design. Usually, naglalagay kami ng ganito. Pagkakapusin kami ng deco stone. Di baling sa mobra, wag lang kapusin kasi isang box ang bibilihin mo ulit. Kaya naglalagay din po kami nito window sill o deco moldura. Ayan. So, yung design ng gate natin, ang ganda. Na may crazy cut siya. Ayan, no? So, bali ito po, lalagyan pa to ng sealer. Tapos, itong plant box. Kung ano po yung matitirang tiles na babagay, siguro lagyan na lang namin ng tiles. Pero tatanungin ko na lang yung may-ari. Tapos ito yung drainage natin. Ito po is lalagyan din po yan ng pinaka-drainage niya. So, konti na lang. Ayan o.
po, palabas ang bukas na ito. Ayan. Ayan o. Tapos ang pinaka-lock din niya po, yung sinususian. Pero ito naman po, pwede mong ilusot yung kamay mo dito para buksan yung lock. Pero gusto na may-ari, meron pa pong isang lock. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Ganito po ang itsura niyan. Ayan po. Wait lang. Nahirapan lang tayo magsara-sara. Bukas-bukas. Okay. Okay. Ayun. Meron pala kasing plate dito sa may taas. Ayan. So, ganyan siya. Pwede mo ilusot yung kamay mo dito kung i-unlock mo siya. Ayan po. Ayan. O, diba? Tapos, meron din po dito. Ayan. Pwedeng ganon. So, nakalock na po yan. Ayan. Tapos, pwede po dito. So, ito po, magiging pintura po nito is black tsaka gold. Gold siya. So, dito po sa subdivision nila, ma'am, medyo yung safety, kahit po araw, merong, sabi ni mama, may malikot ang kamay dito. Kaya, ito po talaga, pinasagad na nila, ma'am, yung grills hanggang dito. Wala naman magiging problema yan kasi pasok pa rin naman ang hangin. Pero yun nga, ang gusto na may-ari for safety. Tapos ito po, dito sa may garage is naka PVC panels tayo. Ayan po. May mga pin lights. Tapos, bali ang itatayos na lang po yung dito sa garage area. Ito na lang ang hindi pa kasi ito po yung dito sila gumagawa. Nag-welding, si Ray nagtatapos ng kahoy. So dito, once na natapos na po, pwede na rin po itong itayos. Ayan. Yung pinto po nila, ma'am, sa main door, parang nasa 1 meter po ang sukat. Sabi ni ma'am, 16,000 yata to o 17,000 po yan. Kasama na hamba. Tapos ito po yung ating grills dito sa ating bintana. So, kita nyo meron na tayong grills dito. Pinag-grills pa ni ma'am yung kanyang bintana. Kasi nga po, ayun nga, maraming mababait dito sa lugar nila. So, ayan na po yung ating grills. Ayan. Ito po, nabubuksan po to. Ayan mo? Nabubuksan po to. Wait lang. Ayan, no. So, ito guys, may purpose po ito. Ayan po siya. So, pwede rin po siya maging fire exit. So, ito po, additional po to ni ma'am. So, depende naman kasi, minsan, hindi naman na kailangan ng gawin. Ayun. So, lalagyan na lang po ng lock dito. Diba? So, ganun talaga. Siyempre, kung magpapagawa ka ng bahay at medyo sa area nyo, sa subdivision nyo, medyo unsafe, so ikaw na lang din talaga mag-adjust para magagay mo ng mga ganitong klaseng grills. Ito po, hindi pa napalitan yung bintana, di ba? Hindi pa. Ito papalitan to. Hindi pa wala. Oo, palitan yan. So, dito nga po pala sa unit nila, ma'am, nagpalit din po kami ng wirings. Malit lang po yung pinaka-panel board nila dito. Pinalitan po yan lahat. So, napaka-importante. Ayan. So, ganito na po yung itsura dito sa baba. Nung hindi pa nagagalaw itong baba, parang ang dilim, ang lungkot, tapos hindi namin mawari kasi syempre wala naman po kami talagang sinusundan na plano pagdating sa interior
kadalasan sa suggestion lang ng may-ari. So, ganun lang. Pero since ito po is nalagyan, sabi ko nga po nung nalagyan ng metal tubular na divider, doon kami nagka-idea na magkaroon ng dalawang cove ceiling. Ayan. So, ito po yung sa dining. Kung baga nagkaroon ng separation. Dining, tapos ito yung living. O, diba? Tapos, para hindi magkaroon ng conflict pagdating po sa dugtungan ng mga PVC, dito po sa side na to is white na lang. Tapos dito, brown. O, diba? Ayos din, diba? So, guys, dito naman tayo dumako sa ating kitchen area. Yung kitchen area po natin, pinantay na lang po nila yan. Kasi kung dadagdagan, parang ang baba na. So, sinundan na lang po yung taas. Pininish. Tapos, dito po, ito po yung ating, ating kitchen area. Na-assemble na nila yung baba taas. As well, kasama na rin po yung ating mga takip ng cabinet. Maliit lang po ito, pero okay naman na. Kesa po nung dating pinuntahan namin dito, parang talagang napakalungkot. So guys, ito nilalagyan na lang ng polytop. Ayan, nilalagyan ng polytop. So may mga abang na tayo para sa rain shoot. Ito na yung ating exhaust fan, nakalagay na. Dito po yung ating stove. Dito po yung ating sink. So meron na rin tayo ditong pin lights. Ayan. Tapos dito yung ating rain shield. Kaya wala na kaming ilaw na nilagay dito. So okay na tong dalawa. Pag naguhugas ka, maliwanag. Tapos dito po yung ating bathroom. Bathroom natin, papakabitan na lang po ito ni ma'am ng bathroom door. So hintayin na lang natin at hindi pa rin naman tayo tapos dito. So guys, dito nga po pala bar counter yan. Kompleto naman na po yung mga takip. So, nagka-plastering, pinipinish. Ayan. So, goods na to yung ating dito. Bella Vista Gen 3 project. Tapos dito, ang pagkakaalam ko dito, baka maglagay na lang si Ray dito ng parang shelves na lang. Siguro open shelves. Paano kaya? Para hindi naman siya masagwan tingnan. Pwede rin siguro open shelves na lang pababa dito. Dito po sa taas, yung hagdan nila ma'am na ganun din. Sobrang lungkot din. Ngayon okay na, naka-tiles na yan. Naka-tiles, 20 by 100. Ayan po. Tapos dito po sa second floor, ayan, ang ganda na, oh. Yung ating cornisa, gold po yan. Tapos naka-PVC panels tayo. Then meron tayong pin lights. Ayan, oh. Meron din tayong ilaw dito, oh, sa hagdan. Pang mayaman talaga to. Ayan, oh. Tricolor din siya, guys. Ayan po. So, ang ganda na. Pintura na lang ng ating hallway ang kulang. Yung kwarto natin sa guest room, kinulang kami ng pintura, bibilihan na lang po. Tapos dito sa second room, wala pa tayong switch. Ang switch natin wala pa. Okay naman na dito. Tapos yung sa room nila, ma'am, master bedroom. Ito po yung master bedroom. Ito yung master bedroom. Ayan. O, diba? Napakaganda na. Tapos dito po sa ating
ito po yung ating balcony. Pinipinturahan na rin. Ongoing yung pagpipintura. Okay na siya. Tapos dito rin. Ayan o. Yung pinto na po, ito gagamitin pa natin yan dito. Maglalagay po kami ng fluted panels dito. Hidden door ang peg. Grabe, ang lawak na. Ang galing, di ba? Ito nga po pala is bridal white. Bridal white po yan. Tapos ito po sa second floor, sa balcony, yung ating grills. Okay na rin po siya. Ayan o. O, diba? So guys, ako talaga sa renovation ng Ray House Makeover, magastos po talaga ang renovation. Hindi po talaga siya yung tipong may 300, 400, 500, okay na. Hindi po. Milyon talaga ang pinag-uusapan. Kasi sa mahal na materyales, hindi talaga biro ang gastos. Talagang pangmayaman talaga ang gastusan. Pero ang kagandahan po na sa amin kayo tutuloy. Siyempre sigurado na, unang-una sigurado na po kayo sa gawa. Gumastos man po kayo, hindi po kayo magsisisi. Talagang sulit talaga. Kumbaga, parehas tayo panalo, parang ganon.